Dahil nag-crave tayo ngayon sa isda, eto po nagsigang tayo ng isda. Pero siyempre po, ito yung isda na hindi siya madaling lutuin. Kailangan ng diskarte para hindi siya malansa. So, same rin po ba tayo ng strategy kung paano siya lulutuin nang hindi po siya malansa po? Sa una po, narito po yung aking ginawa po para hindi ko siya masyadong malasahan. Pero yung pampaasim ko po pala dito, lemon. Yan kasi yung madalas na tinatanong po sa'kin. So ito po una, piniprito ko po yung fish o yung isda para alis lansa po. Dati nung high carb ako, nilalagyan ko pa siya ng ano, ng harina. Ako lang ba yun? O kayo din po? Before, pero ngayon wala po, asin lang talaga, nilagay ko po. Tapos pinirito ko lang siya ng very mild, saglitan lang po, mag light brown lang siya. Yan, yung ating isda. Tapos dun sa pinagprituhan din natin, diyan na rin po tayo maggigisa po. Naggisa po tayo ng luya, sibuyas. Sa inyo po, anong tawag diyan sa ganyang isda? Then kamatis. Tapos nilagyan ko na ng konting asin. Tapos bawang po. Para may konting lasa na rin po. Pampaasim natin ito po yan. Yung ating lemon. 2 beses talaga pinakita. Ano po. Then yung tanglad, yan. Naglalagay din po ako ng tanglad sa ganito pong ano, isda. Tapos habang pinapakuluan natin, yan po. Then kapag kumulo na po yung ating sabaw, nilalagay ko na po yung isda po. Then asin siya tapos konting patis lamang po para may umami. Then sa gulay natin 'pag ganitong isda mas masarap talaga mustasa. So bago po siya maluto do'n ko na po nilalagay yung lemon. So kayo na pong bahala kung 1 o 2 po i-a-add po ninyo. Then pagkakulo ito na po, ang sarap nito ka-low carbs. So stay healthy, stay low carb po at kung umabot ka po sa part na ito, puwede po bang malaman kung taga saan po kayo para alam ko lang po kung saan naabot ang aking video. Thank you.